Magandang umaga mga ka-happy hour. At narito ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 9 AM edition. Mga taga-suporta ni dating Pangulong Duterte, sinisi ni PNP Chief Nicolas Torres sa pagkalat ng disinformation at fake news. Muling ibinabala ng Philippine National Police na may karampatang parusa sa ilalim ng mga umiiral na batas ang pagpapakalat ng mga maling impormasyon o balita na nagdudulot ng pangamba at kalituhan sa publiko. Ito ay makaraang mamataan ng pulisya sa social media ang ilang viral video ng krimen na ipinakakalat ng mga kritiko para palabasin na walang kaayusan sa bansa. Sa pulong balitaan sa Campo Crame, inisa-isa ni PNP Chief Police General Nicolas Torre ang mga video na ipinakakalat na aniyay diehard Duterte supporters at trolls. Kabilang narito ang video ng Misty Vlog kung saan pinalalabas na ilang kabataan ang naglalagay ng bangkoan sa kalsada para magdulot ng disgrasya, subalit na kumpirmang nagmula ito sa Indonesia. Sumunod naman dito ang video na nire-upload ng isang Kerwin Salvador de la Cruz patungkol sa ginawang pananaga sa isang lalaki, na napag-alamang orihinal na nagmula sa Vietnam. Ang huli naman ay ang video ng umano'y pambubuli sa isang kabataan na napag-alamang orihinal din mula sa Indonesia. Batay sa datos ng PNP, aabot sa 1,300 malisyoso at peking video ang pinabubura na ng PNP Anti-Cybercrime Group sa social media platform na Meta mula January 1 hanggang August 13 ng taong kasalukuyan. Wala na yata makuhang lehitimong issue. Itong mga kritiko ng ating gobyerno, lahat mga kritiko ng presidente, kung ano-ano na lang pinagsasabi. Kritiko ng PNP, gagawa na lang ng kwento. Walang makuha itong mga DDS vloggers. DDS vlogger yung nagkuha niyan, ang nag-post niyan. Kaso nga lang, ang incident yung pinapakita niya, wala sa Pilipinas. So it's crazy. Pinapalabas sila na parang nandito sa Pilipinas at parang wala nang sense, wala nang orderliness, wala nang peace and order sa atin na parang kung sino-sino at kung ano-anong ginagawa. Samantala, dagdag bawas sa mga produktong petrolyo, ipinatupad. Magkakasabay na nagpatupad ng dagdag bawas sa kanilang produkto ang mga kumpanya ng langis. Kaninang alas 6 ng umaga, nang ipinatupad ang 60 centavos na pagtaas sa kada litro ng gasolina, mayroong namang 80 centavos na bawas sa kada litro ng diesel, habang ang kerosene ay mayroong 90 centavos na bawas sa kada litro. Paliwanag ng Department of Energy, na epekto pa rin ito sa taripa na ipinatupad ng US sa ibang mga bansa, kasama pa rin ang tensyon na nagaganap sa Middle East. At yan ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 9 AM edition. Abangan ang mga susunod na balitaan mamaya para sa 10 AM edition. Mga ka-happy hour, kung gusto mong manood ang mga balita sa MBC TV Network News Update, mag-subscribe sa aming YouTube channel, i-like ang aming Facebook page, at i-follow sa aming TikTok account.